Nangibabaw ang bayanihan ng mga Pilipino sa suliraning hinaharap ng probinsya ng Cebu matapos itong yanigin ng 6.9 magnitude na lindol. Iba't ibang tulong ang dumating sa probinsya mula sa pagkain, tubig, iba pang esensyal, ayuda at manpower. Pero dahil sa lawak ng pinsala ng lindol, naging hamon ang mga sirang daanan, hirap sa komunikasyon at patuloy na pagsuri at pagsuyod sa mga apektadong lugar. Gamit ang social media, ilang Cebuano ang nanawagan ng tulong. Ilan sa mga ito ay mula sa mga bayan ng Midillian, San Remigio at Daan Bantayan na kalapit na lugar sa Bugo City na siyang sentrong naapektuhan sa nangyaring lindol. Nasira ang kanilang mga tahanan at nawalan ng kuryente at higit na kailangan nila ngayon ay tubig. Bilang tugon, minamadali na ng probinsya ang pagkilos sa lahat ng mga apektadong bayan upang masiguro na walang Cebuano ang mapapabayaan. Samantala, tatanggap ng emergency assistance ang mga empleyado ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME na apektado ang hanap buhay dahil sa lindol. Ang kuhan kinato ani nga naa sila temporary relief no sa ilahang kalisdanan nga mientras wala sila makanegosyo or wala sila magkatrabaho, matagan sila og source no of income or naa sila madawat. Sa ulat ng Department of Labor and Employment, hindi bababa sa 1,000 manggagawa ng MSMEs ang tutulungan. Nasa 11 milyong piso ang tulong na inihanda ng ahensya sa ilalim ng TUPAD program. Ang mga ito ay makakatanggap ng ayuda para sa unang 10 araw. Maunay atuwag yung average nga ihatag no sa ato mga beneficiaryo. Sakto ka. Although naay uban nga kanang kuan hatagan og more, depende man gud na sa need sa lugar pananitan ang ilang trabahoon kay pwede mahuman sa sulod lang sa pulkadlaw. So ana na nato ipuan ihatag na lokasyon. Kung kinahanglan og more i-assess po na or i-tan-awan po na sa ato ang mga people in the field from Dole 7. Bukod dito, tinitingnan na rin ng Dole 7 ang pagbibigay ng livelihood projects para sa mga apektado bilang long-term na tulong. Samantala, nagpaalala naman ang kagawaran sa mga employer at kumpanya na hindi nila maaaring pilitin ang mga empleyado na pumasok sa trabaho kung may banta sa kanilang kaligtasan. Ngunit binigyang diin ng ahensya na hindi rin nila hahayaang abusuhin ito ng mga empleyado. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.